Ang kwento na to na siguro ang magiging isa sa mga pinaka nakakakilabot na kwento na mapapanood nyo sa channel na to. ¡Vuelve! Noong taong 1990 ay may mga estudyante sa isang Catholic school sa Madrid sa Spain na naglaro ng Ouija board. Ito yung uri ng laro na kung saan pwede kang tumawag ng espiritu o kaluluwa na gusto mong makausap. Ginagawa to ng ilan para makausap yung mga kamag-anak nilang namatay na, para makapagtanong, para maliwanagan sa mga bagay-bagay. Ang problema lang sa mga estudyante na to dahil ginawa nila to sa school ay nahuli sila ng isa sa mga guro nila. At nung nakita nga sila ng guro na to ay pinahinto sila sa ginagawa nila. At dahil dito ay nalabag ng mga estudyante yung isa sa mga unang tuntunin sa paglalaro ng Ouija board. At ang tuntunin na yan na kapag nasimulan nyo na ang pagtawag sa mga espiritu o mga kaluluwa ay dapat nyo itong tapusin at makapagpaalam kayo sa mga to. Dahil kapag hindi nyo ito nagawa, yung mga natawag nyong espiritu, demonyo o kaluluwa ay mahihirapan na makabalik sa pinagmulan nila kung nasaan man sila bago nyo sila matawag. Ang mga paranormal story kagaya nito, para maging nakakatakot dapat maging kapanipaniwala, maging yung mga impormasyon sa mga nangyari. Ang nakadagdag lang sa kilabot ng mga taong nakarinig sa pangyayari na to ay mayroong lumabas na police report. Dahil maging yung mga pulis ay nakita yung kakaibang mga nangyayari sa bahay ng pamilya at napasabi na lang sila na hindi dapat sila ang tinatawagan nila sa mga ganitong uri ng kaso. Hanggang sa nabalita na nga ito sa ilang mga TV channel sa Europe, nakita ito sa mga dyaryo hanggang ngayon sa mga libro. Sa paglipas ng mahigit sa 3 dekada ay patuloy pa rin itong pinag-uusapan at hanggang naging inspirasyon na nga ito sa ilang mga movies kagaya ng pinagmulan ng The Conjuring na tinawag na nga itong the most convincing paranormal story sa Madrid, Spain. At kung kagaya naman kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong 1990 ay may isang 16 na taong gulang na babaeng estudyante sa isang Catholic school sa Vallecas, Madrid, sa Spain. At ang pangalan ng estudyante na to ay Martina. Sa makalipas na ilang mga araw ay pinagmamalaki ni Martina sa mga kaklase niya na may nakita daw siyang Ouija board sa bahay ng lola niya. Isang araw ay dadalhin niya daw to at subukan nilang laruin. Yung ilan sa mga kaklase niya ay natakot, ayaw sumali, pero yung ilan sa mga pasaway na estudyanteng kagaya niya ay excited na laruin to. Para daw mas maganda ay gawin nila to sa classroom nila pagtapos ng klase. Para daw mas nakakatakot, walang tao at paggabi na. Hanggang isang araw ay dinala na nga ito ni Martina. Tinago niya to sa bag niya at naipasok niya to sa school nila. At pagtapos ng klase bandang 3:00 ng hapon, 5 silang magkakaibigan na magkakaklase ang nagpaiwan at excited silang nilaro to. Ang una nilang naisip ay tawagin yung lola ni Martina na namatay 1 taon ang nakakalipas. Sinubukan nila tong kausapin, sinubukan nila magtanong, wala naman nangyari, wala naman silang naramdaman, hindi naman gumalaw yung baso. Kaya ang sinubukan naman nilang tawagin ay yung boyfriend ng isa sa mga kaklase nila na namatay sa aksidente. Nagtanong din sila dito, sinubukan nilang kumonekta, kagaya nung una wala silang naramdaman, wala nangyari, hindi gumalaw yung baso o ni kahit lumamig man yung paligid ng classroom nila. Hanggang sa naisip nilang tawagin at kausapin yung mga ligaw na kaluluwang umaaligid-aligid sa school nila. Dahil yung school na yon ay dati daw sementeryo. Dito ay sinimulan nila yung tanong na kung meron bang espiritu o kaluluwa na kasama namin. Nagsimulang gumalaw yung baso pero nagtawanan lang sila at nagtinginan dahil ang nasa isip nila malamang isa sa kanila yung nagagalaw ng baso. Hanggang sa pabilis na ng pabilis yung paggalaw ng baso, sa gulat nila may narinig silang sigaw sa pintuan ng classroom nila. Yung pala may isang guro na nagpaiwan at nakita sila naglalaro ng Ouija board. Bilang isang Catholic school ay mahigpit ipinagbabawal ang paglalaro ng ganitong uri ng laro sa school nila. Dahil ang paniniwala ng ilan kapag hindi nyo ito nalaro ng tama, kung sino man yung natawag nyo ay maaaring hindi na kayo
iwanan. Hinila ngayon ng guro na to yung Ouija board at sa paghila niya, yung salamin na baso ay bumagsak at nabasag ito sa simentong sahig ng classroom. At dito ay kitang-kita nung 5 estudyante maging nung guro na may isang maliit na usok na lumabas doon sa nabasag na baso. At yung usok na yun ay hinangin papunta sa isa sa mga estudyante na ang pangalan ay Estefania. Nalanghap niya to, pero wala naman silang kakaibang nakita. Napagalitan sila ng guro nila dahil naglaro sila ng Ouija board doon sa classroom. Pero nagtawanan lang sila dahil kahit sila mismo ay hindi naniniwalang totoo yung mga sabi-sabi sa Ouija board. Pero maging sila ay hindi maiwasang pag-usapan yung usok na lumabas doon sa nabasag na baso. Inisip na lang nila baka natrap yung usok na yon sa pagkakagawa ng baso, kaya nung nabasag to ay lumabas din yung usok, kaya naman pinabayaan na lang nila. Hanggang yung isa sa mga classmate nila na si Estefania Gutierrez Lazaro na nakalanghap ng usok mula dun sa basong nabasag ay nagsimulang magkwento sa mga kaklase niya na nung unang gabi daw na ginawa nila yung paglalaro ng Ouija board ay hindi siya nakatulog. Alam niyang pagod siya nung araw na yon, pero sa pagtataka niya kahit anong gawin niya ay hindi talaga siya makatulog. Kinaumagahan yung nanay niya na ang pangalan ay Concepcion ay napansin sa anak niyang si Estefania ay parang pagod na pagod to, parang masama yung pakiramdam, pero ang sabi ni Estefania ay hindi lang daw siya nakatulog. Pumasok pa rin siya sa school at nung pangalawang gabi ay ganun ulit yun nangyari. Hindi na naman siya dinadalaw ng antok kahit anong gawin niya, kahit anong higa niya, patay yung ilaw, bukas, nakakumot o wala, hanggang sa inabot na naman siya ng umaga. At dito ay nagsimula na ngang sumama yung pakiramdam niya. Hindi na muna siya pumasok sa school at nung pangatlong gabi, siguro nagsabay-sabay na, antok, sama ng pakiramdam, ay nakatulog na si Estefania. Ang kaso nga lang, sa kalagitnaan ng tulog niya ay nagising siya ng madaling araw dahil nagsimula siya makarinig ng mga bulong sa tenga niya. Hindi ito bulong na nanggagaling sa kung saan mang parte ng kwarto, kundi galing mismo sa tapat ng tenga niya. Parang may bibig na nakalapit dito at may binubulong sa kanya dahil bawat pagbigkas nito ng salita ay nararamdaman niya yung init ng hininga sa balat niya sa pisngi. At nung dinilat niya yung mata niya, sigurado siya ng mga punto na yun ay tuloy-tuloy pa rin yung mga salitang naririnig niya. At nung nilingon niya yung mukha niya sa kaliwang parte ng kama niya, ay nakakita siya dito ng isang taong nakaupo. Nakayuko yung ulo nito, nakasubsob yung mukha sa sahig, at patuloy pa rin sa pagsasalita. Akala niya nung una kapatid niya lang dahil 6 silang magkakapatid. Pero nung sinubukan niya tong lapitan at tinignan niya yung mukha nito, ay nagsimula siyang magsisigaw na gumising sa mga kapatid niya, maging sa nanay niyang si Concepcion. Agad tumakbo yung nanay niya dun sa kwarto. Takot na takot si Estefania, kinausap niya to at tinatanong kung bakit to sumisigaw. At nagulat si Concepcion sa sinabi ng anak niya. Nakakita daw siya ng matandang babaeng nakayuko sa gilid ng kama niya. Pero hindi pa ito yung mga nakakakilabot na naranasan niya noong mga sumunod na araw. Nung gabi na yon ay inikot ni Concepcion maging ng mga kapatid ni Estefania yung paligid ng bahay, maging yung paligid ng kwarto. Wala silang nakitang matanda dito o ni kahit anong senyales na may ibang taong pumasok sa bahay nila. Ang unang inisip ni Concepcion, isang masamang panaginip lang to. Kaya't pinalakas nila yung loob nito na walang ibang tao dun sa bahay. Sinamahan nila to buong gabi hanggang sa nakatulog na ulit yung magkakapatid. Kinabukasan, nagising na si Estefania. Pinag-usapan nila yung mga nangyari nung nakaraang gabi at sinabi nila, baka masamang panaginip nga lang yun. Nung mga sumunod na araw, wala namang kakaibang nangyari. Nagsimula na ulit makatulog si Estefania ng maayos. Wala naman siya naririnig ng mga bulungan o matanda dun sa kwarto niya, kaya't nasigurado niya na sa sarili niya na masamang panaginip lang talaga yun. Ang kaso nga lang, isang gabi ay narinig nila si Estefania na sumisigaw na naman ng sobrang lakas at takot na takot ito. Nagsisisigaw siya kahit yakap-yakap na siya ng nanay niya. Kinakapitan na rin siya ng mga kapatid niya, pero si Estefania ay patuloy pa rin sa pagsigaw. Kumalma lang to nung sinunod nila yung sinasabi nito na ilabas daw siya sa bahay na yun. At doon sa labas, habang umiiyak si Estefania, ay tinanong siya ng nanay niya kung ano nangyari. At dito ay kinalabutan silang lahat sa sinabi nito. Sa kalagitnaan daw ng tulog niya, ay nagsimula na naman siyang makarinig ng mga bulungan
Nung una hindi niya to pinapansin dahil baka may nag-uusap lang o nagkikwentuhan sa labas ng kwarto nila. Hanggang nung segundong gising na talaga siya, doon niya lang napagtanto na yung mga bulungan na yun ay nanggagaling sa paanan ng kama niya. Nung umupo siya mula sa pagkakahiga, ay nakakita siya dito ng isang maliit na tao na kulay itim na may kinakamot sa paa niya. Nung sinubukan titigan ni Estefania kung anong ginagawa ng taong itim na to, ay nagsimula siyang magsisigaw dahil kinakamot nito yung paa ni Estefania ng sobrang bilis na nagsisimula ng dumugo at magsugat yung paa niya. Tinignan ngayon ni Concepcion yung mga paa ni Estefania. Wala siyang nakitang marka ng kamot dito o ni kahit anong uri ng sugat. Napaisip na siya nung punto na yon na may kakaibang nangyayari sa anak niya. Ipina-check up niya to ngayon sa isang clinic dahil baka nai-stress ito sa pag-aaral o may bumabagabag sa kanya. Wala namang nakitang kakaiba dito yung mga doktor, wala namang nagpapa-stress dito, wala rin nambubuli sa kanya. Bukod sa hindi siya makatulog sa gabi sa takot na baka may makita na naman siyang ibang tao dun sa bahay. Binigyan na lang nila to ng mababang dosage ng gamot na pampakalma. Mukhang naging epektibo naman to, naging mahimbing yung tulog ni Estefania. Pero nagsisimula ito magkwento sa nanay niya na may nakikita daw siyang mga malalaking anino ng tao sa bahay nila. Isang beses daw nagising siya, may nakita siya mga 7 o 8 mga anino sa kwarto nila na palakad-lakad, palingon-lingon para may hinahanap. Hindi naman siya tinatakot nito, hindi siya nilalapitan, basta tuloy-tuloy lang yung mga to sa paglakad doon sa kwarto. Hanggang sa pinabayaan na lang to ni Estefania, nasa isip niya na nanaginip siya, nakabalik na lang siya sa tulog. Hanggang sa isang gabi, nagising siya at nakita niya yung mga anino na to na nakatayo na sa paligid ng kama niya. Dito ay hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Mata niya lang yung nagagalaw niya ng kaliwa at kanan at taas baba. Pero kahit daliri niya, miski sa kamay, ay hindi niya maigalaw. Ipinikit niya na lang yung mga mata niya at sa paglipas siguro ng ilang oras hindi niya namalayan na nakatulog na lang siya. Hanggang isang araw ay nagising si Estefania. Wala na siya sa kwarto niya. Nung inikot niya yung paningin niya, nakita niya yung isa sa mga kapatid niya ay natutulog. Tinanong niya to kung nasan sila. Doon niya nalaman na nasa ospital pala siya. Dito ay kinuwento sa kanya ng nanay niya kung anong nangyari. Nakita daw pala si Estefania ng isa sa mga kapatid niyang nanginginig. Bumubula yung bibig niya maging yung ilong. Kaya't ang ginawa ng nanay niya na si Concepcion ay dinala kaagad siya sa ospital. Dito ay napagtanto nila na mukhang inatake ng epilepsy si Estefania. Tinanong siya ngayon ng doktor kung ano ba nangyari, kung anong naaalala niya nung gabi na yon. Sinubukan itong alalahanin ni Estefania. Pero ang tanging nabanggit nito, hindi daw ito sigurado kung panaginip daw yun o hindi. Pero naidilat niya daw yung mata niya nung gabi. Ang tanging naalala niya yung mga malalaking aninong umaaligid sa kwarto niya ay papalapit na ng palapit sa mukha niya. At ang sumunod niya nang naalala, yun nandun na siya sa ospital. Ang sabi ng doktor, mukhang yung masamang panaginip ang nagtitrigger ng epilepsy ni Estefania. Pero ang ipinagtataka nila, paano niya to nakuha dahil mula pagkabata ay wala naman siya nito. At dito na nga nagsimulang lumala yung problema ng pamilya nila. Dahil nadadalas na yung pag-atake ng epilepsy ni Estefania. Sa ilang pag-atake ng epilepsy na yun ay hindi na siya dinadala sa ospital dahil ilang minuto lang naman ang lumilipas ay nakakabalik na to sa sarili niya. Ang kaso nga lang ay umiiyak itong palagi at takot na takot kapag tinanong naman siya ng nanay niya si Concepcion kung bakit siya natatakot. Ang sagot nito ay patuloy niya pa rin daw nakikita yung mga malalaking anino. Sinubukan niyang lapitan yung mga to at dito niya nakita na wala pala yung mga tong mga muka. Blanko lang yung muka nila. Walang korte ng ilong, walang korte ng mata ni bibig. Basta't blanko lang ito na kulay itim. Ang mas nakakatakot pa dito ay may mga salita siyang naririnig na pinapasama siya ng mga to. Sinasabihan siyang sumama ka sa amin, sumama ka sa amin, sumama ka sa amin. Maging si Concepcion kung iisipin nating maigi ay medyo nakakatakot at nakakakilabot nga yung nararanasan ng anak niya. Ipinatingin nila to sa ilang mga psychiatric clinic sa lugar nila at dito ay may nakuhang impormasyon yung mga doktor mula kay Estefania. Bago daw pala to mangyari lahat ay naglaro sila ng Ouija board sa school nila kasama yung mga kaklase niya. At dito niya nagsimulang makita yung mga anino at yung matandang umiiyak sa gilid
ng kama niya. Pinatherapy nila to, binigyan din ng mga gamot na pwede niyang inumin, nagiging maayos naman si Estefania pagtapos nito. Kaso nga lang dumadating sa punto na nauulit-ulit ito sa mas malalang pangyayari. Isang gabi yung kapatid ni Estefania na kasama niya dun sa kwarto na ang pangalan ay Maria ay nagsimulang magsisigaw. Agad na pumasok si Concepcion dun sa kwarto at dito ay nakita niya si Estefania na nakahiga dun sa kama. Pero yung posisyon ng katawan nito ay hindi niya maintindihan. Nakatagilid ito tapos yung mga kamay niya at daliri ay balubaluktot. Maging si Concepcion ay natatakot na sa nakita niya. Sinubukan niyang ayusin yung katawan ng anak niya. Natatakot na rin siya dahil nakita niya yung mukha nito ay iba na rin yung kulay. Pero matapos na itong maihiga, bumabalik naman yung itsura nito, maging yung kulay ng mukha niya, inisip niya. Baka epilepsy lang yun. Dahil makalipas naman ng ilang minuto ay nagigising ito, pero hindi niya maalala yung mga nangyari. Ilang beses pa itong naulit pero hindi na natatakot at sumisigaw si Estefania hanggang sa nagsabi na siya sa nanay niya na malapit na akong makuha ng mga aninong lumalapit sa akin tuwing gabi. Paglipas ng ilang mga araw, yung kapatid ni Estefania na si Maria na kasama niya sa kwarto ay lumipat na ng tinutulugang kwarto. Dahil sa kalagitnaan ng gabi ay palagi niya nakikita yung ate niya na nakaupo sa gilid ng kama niya, nakayuko, nakasubsob yung ulo sa sahig. Nagsasalita ito sa lengguwaheng hindi niya maintindihan. Minsan tumatawa, minsan umiiyak. Isipin na lang natin yung takot ng kapatid ni Estefania na kasama niya sa kwarto, na sa kalagitnaan ng gabi ay magigising ka, makikita yung ate mo na nakaupo at nakasubsob sa gilid ng kama. Nagsasalita, umiiyak, tumatawa, na kung minsan ay tumatakbo pa ito habang nakaupo ng napakabilis at bigla itong titigil sa isang gilid ng kwarto. Pagkatapos ay magigising. Tatayo ito, hihiga sa higaan niya, matutulog na para bang walang nangyari. At hanggang noong July 13, 1991, isang umaga ay bigla na lang inatake ni Estefania yung isa sa mga kapatid niya. Pinagkakalmot niya to, hinahawakan niya na mahigpit at kinakagat-kagat niya. At dito ay inawat siya ng mga magulang niya. Maging yung tatay niyang si Maximo ay nahihirapan siyang tanggalin sa kapatid nito. Pagkatapos nila tong maawat, hinimatay si Estefania. Dinala nila to sa ospital at nakoma to. Kinabukasan, July 14 ng umaga, ay nadeklara na itong patay. Masyado itong biglaan ayon sa mga doktor at hindi daw nila alam kung ano naging cause of death ni Estefania. Pero hindi dito natapos yung problema at mga kakaibang nangyayari sa bahay ng Gutierrez family. Nung mismong gabing nailibing si Estefania, ay nagsimula silang makarinig ng mga katok sa pader ng bahay nila. Sinubukan nilang sundan at hanapin kung saan nanggagaling yung mga katok na yon. Nahanap naman nila to pero ang ipinagtataka nila, yung kabilang side ng pader na pinagmumulan ng mga katok ay labas na ng bahay nila. Sa street na to, sa labas, bato din yung pader na yon kaya kahit kumatok ka sa labas ng bahay ay hindi mo maririnig sa loob. Ang tanging paliwanag lang na naiisip nila, yung mga katok ngayon ay nanggagaling mismo sa loob ng pader. Nagpatuloy ito ng ilang mga buwan na nakakarinig sila ng mga katok sa pader. Hahanapin nila kung saan ito nagsisimula. Pupunta sila sa magkabilang side ng pader na yon. Tuloy-tuloy pa rin yung katok pero wala silang makitang pwedeng pagmulan nito. Ang isa sa mga karanasan nilang hindi nila makalimutan ay nung nagkaroon ng event sa school ng mga bata. Pumunta silang lahat at nung pagbalik nila nakakita sila ng ilang mga taong nagtatakbuhan sa loob ng bahay na dapat walang tao dito. Nagmadali yung mag-asawang pumasok sa loob pero wala silang makitang mga tao o ni kahit anong senyales na may ibang taong pumasok sa bahay nila. At gabi ng November 27, 1992 ay tumawag si Concepcion sa Police Department ng Spain dahil may pumasok daw na mga tao sa bahay nila. May dumating ditong 4 na pulis, ang isa dito ay si Chief Inspector Jose Pedro Negri. Dito ay nagulat siya dun sa pamilya dahil sa kalagitnaan ng gabi, sobrang lamig ng panahon, umuulan pa, ay nasa labas sila ng bahay nila. Tinanong nila si Concepcion at yung asawa nitong si Maximo kung ano nakita nila. Habang kumakain daw sila dun sa sala, ay nakakita sila ng 2 malaking anino
sa hallway ng bahay. Patingin-tingin ito palingon-lingon parang may hinahanap at agad silang nagtakbuhan palabas ng bahay. Naglakad pa sila ng ilang metro para makahanap ng telepono sa kalsada na siyang ginamit nila pagtawag sa Spain Police Department. Si Chief Inspector Negri at yung tatlo niyang kasamang pulis ay pumasok dun sa bahay. Nagpakilala sila, mga pulis sila. Nag-ikot-ikot sila dito, wala naman sila makitang ibang tao o kahit anong senyales na may ibang taong pumasok dito. Hindi naman sira yung pinto, wala namang basag-basag na mga gamit o nakakalat. Hanggang sa pag-iikot-ikot nila, nung napunta na sila sa isa sa mga kwarto dun sa bahay, ay biglang bumukas yung pintuan ng cabinet. Nagulat sila mga pulis syempre dahil wala namang ibang tao dun sa loob. Tinignan nila yung cabinet, baka may batang nakatago dito o may naiwan na hayop. Wala talaga silang makitang ibang tao o pwedeng magpaliwanag sa pagbukas ng pinto. Sinubukan nila itong isara kung bubukas ito mag-isa. Hindi naman ito bumukas. Ang pinagtataka nila, alalang-alala nila na sobrang lakas ng pagbukas ng pintuan ng cabinet. Nagpatuloy sila ngayon sa pag-ikot ng bahay at paglipas ng ilang minuto ay nakarinig sila ng napakalakas na tunog na parang may malaking truck na bumangga dun sa bahay. Agad sila nagtakbuhan palabas. Wala sila nakitang truck dito o sira ng bahay. Nakita nila yung pamilya nakaupo pa rin sa labas ng bahay, lamig na lamig. Hindi nila maipaliwanag yung mga bagay na nakita at narinig nila nung gabi na yun. Nagpatuloy pa rin sila sa pag-iikot dahil wala naman sila makitang ibang tao dun sa bahay. Sinabi na nila dun sa pamilya na walang ibang tao dun sa loob at mukhang safe naman sa loob ng bahay. Pero bago umalis yung 4 na pulis na to ay tinanong nila sa konsepsyon kung kusa ba daw talagang bumubukas yung pintuan ng cabinet sa isang kwarto ng bahay. At yung kwarto na yon ay kwarto ni Estefania. Sinubukan na lang i-check yung cabinet na yon, hindi naman bumubukas ng kusa yung pintuan nito. Sabi ng mga pulis ay aalis na daw sila. Mukhang kalmado naman yung mga to. Pero alam ni Concepcion na may naranasan yung mga pulis. Yung mga naranasan nila Chief Inspector Jose Pedro Negri ay isinama nila sa police report nila matapos nilang puntahan yung bahay. At makalipas ang ilang mga buwan ay may nangyari dun sa bahay na nagtulak sa Gutierrez family na iwanan na at ibenta yung bahay na yon. Habang kumakain kasi sila ay may nakita silang nakakakilabot na bagay. Bigla na lang nilang napansin na yung litrato na Estefania Gutierrez Lazaro ay nagsisimulang masunog. Hindi nasunog yung frame, hindi nasunog yung kahoy na pinagsasabitan nito, kundi yung litrato lang na nasa loob nung picture frame na yon na muka ni Estefania. At dahil dun sa pangyayari, yung picture frame na yon ay litrato na ng isang taong walang muka. At dahil dito ay napilitan na silang ibenta yung bahay at lumipat ng tirahan. At mula noon, yung bahay na nakatayo sa number 8, Calle Luis Marin sa De Vallecas, Madrid, Spain, ay naging parte na ng ilang mga katatakutang libro sa lugar nila. May ilang mga reporter ang nagpabalik-balik din sa bahay ng Gutierrez family. May mga espiritista rin na pumunta dito at yung isa sa mga espiritista ay sinapian ng kung ano. Hanggang ngayon ay marami pa rin mga taong nagtatangkang ipaliwanag yung nangyari kay Estefania. Maraming gusto magpaliwanag dito, maraming gustong hindi maniwala, pero hindi nila magawang tanggihan yung naranasan ng mga pulis. Dahil noong November 27, 1992, pangkaraniwang tawag lang sana ito para sa mga pulis ng Spain. Pero dahil sa pagpunta nila sa bahay na yon ay nakapaglabas sila ng dokumentong hindi kayang tanggihan ng mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong uri ng kwento. Dahil nga kaya to sa paglalaro nila sa Ouija board na hindi nila natapos, kung sino man o ano man yung natawag nila sa paglalaro nito ay hindi na magawang tigilan si Estefania. Nandun kaya yung problema sa bahay, dun sa cabinet? Pero ayon sa ilang mga dokumento, yung teacher daw na kumuha ng Ouija board, yung guro na nakahuli kila Martina at kay Estefania nung araw na nilaro nila to, ay nagsimula ring hindi pumasok sa trabaho. Nabalitaan na lang nila na nasa mental hospital na rin pala to, hindi na makausap at ang tanging sinasabi nito ay ayokong sumama. At namatay din yung guro na to sa parehong buwan kung kailan namatay si Estefania. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.